Hello Collective! Thank you sa 100 na nag-follow sa'kin. Sobrang saya ko. Salamat talaga. Tingnan natin ang sitwasyon mo, ha. Baka mag-live na din ako soon. At para doon sa mga umu-order pala sa'kin ng mga charms, pakihintay ako, kasi medyo naubusan ako. Hinihintay ko pa yung ibang delivery para makagawa din ng bagong batch. Thank you so much, okay? Collective, ang overall energy mo is ready ka na for commitment. Nakatuon ka sa commitment at ramdam mo na sa taong to para kayong meron, alam mo ba yung tali na nakadugtong sa kanya? Para kayong may connection na gayon. Pero nagpe-pretend ka na parang wala lang. Pero handa ka naman ng, okay, parang tingin ko noon, nagpe-pretend ka para makuha tong commitment na to. At parang tawag dito, nagbe-beg ka ngayon para makuha din yung commitment na to. Okay? Kasi ramdam mo na ito yung, basta may naramdaman ka dito parang soul tie. Tama ba? Ewan ko ba't nakatingin ako dito ng sobra, na parang handa mong gawin lahat para sa commitment na to. Okay? Thank you so much, Tarot Angels. Ngayon, tingnan naman natin kung bakit ka nagpe-pretend. Tarot Angels, bukod doon sa bakit siya nagpe-pretend, ano ang nangyayari sa collective ko ngayon? Okay, kasi gusto kitang maintindihan. Okay. Overall energy mo, ito yung wishful na, ito yung hinihiling-hiling mo, okay? Parang ito na yung lahat, parang kumbaga sa ibang tao, gusto ko manalo ng 100 million, ito yung commitment na gusto mong magkaroon. I don't think na ito ay about lang din sa love, pwede rin to commitment about sa work, yung mga ganun, commitment sa isang bagay. At kahit anong yung offer sa'yo, wala na talaga. Nakatingin ka lang doon sa tao, at since nakita ko na naman yung moon, and it means na ito ay secret, parang ito yung bagay na secretly, ito yung gusto mo talaga. So, kahit anong yung offer sa'yo, wala ito yung gusto ko Pero, stagnation ngayon ha, kung ano man na, kung nasaan ka ngayon. Overburden ka, dahil nga siguro, kahit na maraming tao sa paligid mo, kunwari, nakangiti ka, pero nakatuon ka pa rin sa bagay na, ang tagal-tagal mo nang hinihiling. At, ayun nga, nagkakaroon na ng sakit ng damdamin yung puso mo, kung bakit ganito yung nangyayari sa inyo. Okay, thank you so much, Tarot Angels. Ngayon, tingnan naman natin ang payo ng guides mo sa'yo. Tarot Angels, please help me. Ano ang payo sa aking collective? Okay, give me another 2 card. Kamusta? Okay. Magkaroon ka ng faith sa ano man ang balak mong gawin, okay? Tingin ko nagkaroon ng stagnation dahil maraming offer sa'yo na akala mo good for you, pero parang habang tumatagal, okay, puno nga yung cup na binibigay sa akin, maaaring material things, or sa mata ng mga tao, oo, okay tong pinili ko kasi ito din yung gusto ng iba Pero deep inside, alam mo na, teka, ano ba yung wala sa akin? Kailangan mo magkaroon ng faith kasi ang tingin ka dito, lahat ng bagay na ibibigay sa'yo na kahit na tingin mo ay sa ibang mata ng tao ay okay,
alam mo na parang hindi ko 'to gusto, parang sisibakin mo lang din talaga sila. So, kailangan mo mag-hermit mode para mag-reflect ka mabuti sa mga bagay na gusto mong makuha. Dahil alam mo ito ay pagmamahal, talagang is either na talagang ito ay person, talagang tinamaan, naikupido ang puso mo at kahit hindi mo alam, dahil ang tingin mo ay, tawag dito, tingin mo kahit anong paramdam mo sa taong to or siguro kahit anong tawag dito, siguro nag-apply ka sa isang lugar, tapos tingin mo ang tagal-tagal na, hindi mo lang alam na itong taong to or itong sitwasyon na to, ito ay nakahanda din para papasukin ka sa buhay niya. Nga lang, kailangan ng determination mo, okay? Kung person to, kailangan nito ng determination mo. Dahil mukhang nasaktan tong taong to, okay? I'm not sure kung ikaw yung nakasakit sa kanya or something like that. Pero, kailangan, parang alam mo yung sa pusa, bago natin makuha yung loob nila, kailangan ipakita natin at maramdaman nila yung energy natin na mabuting tao tayo. So, ganun din. Tingin ko din, hindi naman siya yung tipo ng tao na parang, alam mo yung parang, oh, wala akong pake, parang ganun. Hindi ko nakikita kasi nakatingin din siya sa mga sakit na naramdaman niya before. Ang tingin ko, tinitingnan niya rin ang bawat galaw mo, kung ano ang gagawin mo, paano mo siya mapapaibig. Dahil kung titingnan mo, nakasilag yung puso doon. May nararamdaman siya sa'yo, pero inaano niya yung sarili niya. Parang, shield ko muna to ha. Kasi baka mamaya masaktan ulit ako. Parang ganon. At magkaroon ka ng wisdom sa lahat ng ginagawa mo. Kasi tingin ko ito yung kulang sa'yo. Oo, pwede mo makuha lahat. Siguro may mga bagay ka na hinihiling ng iba na sa'yo. Pero kahit anong ang gawin mo at kahit anong ang gawin nilang i-offer nila sa'yo, ang nakatingin ka pa rin ay sa sitwasyon o sa tao na gustong-gusto mong makasama, okay? At wala namang masama doon. Ba't ka naman matatakot mag-dive in, sabihin yung nararamdaman mo or ano. Para sa akin kasi kahit anong sitwasyon, hindi ko inaano yung mga naaagawan or mga agaw ha. Pero kahit anong sitwasyon, kung mag-i-stay ka sa isang lugar na alam mo na hindi ka na masaya, yung sasabihin mo na inagawan is mas magiging kawawa. Bakit? Kasi po, mag-i-stay ka sa kanya, hindi mo na siya mahal, kawawa naman siya. Paano naman yung taong para magmamahal sa kanya ng buo? Kaya nga pag sinabi na niloko ako, para sa akin, dapat thankful ka. Kasi paano kung mag-stay yung lalaki yung sa'yo, na niloloko ka talikuran, mas okay sa'yo, basta mag-stay sa'yo yung taong mahal mo? Para sa akin, no. So, kung ang tingin mo ay halimbawa naman ay sa pamilya mo, tandaan mo siya lang naman yung makakasama mo. Or ayaw naman nila sa sitwasyon or trabaho na gusto mong pasukan, tandaan mo na ikaw yung magtatrabaho, hindi sila. Kahit gaano pa kalaki ang pera, kung mapapagod at mapapagod ka, wala din say yun. Kasi sigurado ako bibitaw ka din within, sabihin man natin tumagal ka ng 3 years dyan, pero wala dong emotional fulfillment, okay? Ang pinaglalaban ko dito is kahit na anong gawin ng mga tao, tingin nila tama o mali, ang mahalaga ay kung ano ang tama at magpapaligaya sa'yo. Dahil dito sa mundo na to, lahat judgmental. Pero hindi nila nakikita na yung lahat na sabihin man na mali ang ginawa mo, na dahil yun na nagpaligaya sa'yo, mas tinutulungan mo ang mga tao sa paligid mo na gumaan din ang pakiramdam nila para hindi rin sila ma-stuck o magkaroon ng stagnation. Black sheep naman talaga ang mga tawag sa mga taong lumilihis ng landas dahil tayo ang nagkakat ng karma sa ating cycle ng family natin, okay? So, collective, ang sending yung some love at ang hiling ko sa'yo, lagi ka lang magdasal. Dahil ang totoo, ikaw lang ang nakakaalam ng tama't mali at magpapasaya sa'yo. Huwag mo isipin ang sasabihin ng iba. Okay? So, bye!